Dating speaker Martin Romualdez, nagkasakit na. Pupunta ng ibang bansa para daw magpagamot siya. Bakit wala ba tayong ospital dito? Wala ba tayong doktor dito? Wala ba tayong gamot dito kung ano man yung sakit niya? Baka naman, trangkaso lang yan ha? So ayon po dito sa post po ni Attorney Rowena Guanzon. Dito sa video niya, ang sabi niya dito, si Martin Luther King pupunta abroad magpagamot daw. Walang gamot kapag kaganid. Huwag mo bigyan ng travel authority yan, Speaker D. Malamang mag-withdraw yan sa Caymanan Island at magbenta ng gold na nakaw sa kaban ng bayan. Grabe naman yan. O ito, panuorin nga natin yung kanyang video. Ano, may sakit daw si Martin Romualdez, also known as Martin Luther King. Aba, yung lusog-lusog niya. Di ba, lusog-lusog niya? Paano siya nagkasakit? Eh, nung hindi siya naakusahan dito ng pangungurakot, okay naman siya. Diba? Sarap pa nga ng ngisi-ngisi niya eh. Diba? Paka flex-flex pa siya. Strong pa siya eh. Diba? Tapang mo noon. O ngayon, sumagot ka. Eh, ba't ka nagtatago? Dati eh, konting ano lang eh. Galit ka na. Takot na takot sila sa'yo. O yung mga tagapagtanggol mo dyan, ano ba sakit niyan? Ha? Walang gamot sa ganid. At saka, ang galing-galing ng mga doktor dito sa Pilipinas eh. Hindi ka kayang gamutin. Oh. Mahirap yan, Mr. Speaker. Speaker D. Pag binigyan mo yan ng authority to travel, baka masaldi ko ka. Hindi na yan babalik. Si Romualdez pa, ang dami kaya sigurong pera niyan tinago sa iba-ibang bansa. Pati doon sa mga, alam mo na, yung mga Cayman Islands, ganyan, di ba? Bay, parang hindi naman tayo sanay dyan. Sanay na tayo dyan ng mga kurakot sa gobyerno. Eh, may mga bank account sa ibang bansa na tinatago pa nga sa hindi nila pangalan. So ngayon, may sakit ka na. Alam mo, Martin Romualdez, yan ang parusa mo at ng anak mo at ng pamilya mo na ngayon ay tinatagurian ka ng ikaw ang pasimuno nitong lahat ng grand corruption sa budget ng bansang Pilipinas. Na ikaw ang mastermind sa lahat ng pahirap sa taong bayan, sa ating bansa. Huwag niyong payagan makaalis yan ng bansa, Speaker D. Walang sakit yan. Managot siya. Umarap siya. Managot siya. Umarap ka, Martin Romualdez. Umarap ka. Humarap ka raw. Yan ang hamon ni Attorney Rowena Guanzon. Bakit kaya ganon? Si Saldico nakaraan, nung naging issue itong maanumalyang flood control project, itong mga insertion sa budget, nagkasakit. Nagpunta ng ibang bansa. Nagpagamot daw. Eto naman ngayon, dating speaker Martin Romualdez, nagkasakit daw. Mukhang lusog-lusog naman niya, di ba? Ang tanong, kung ano yung sakit niya? Bakit hindi magpapagamot dito sa bansa? Baka naman hindi kinaya. Dapat alam ng taong bayan yan, binoto naman siya. Pero wala siyang katapat nun, di ba? Kaya nanalo. Ito ngayon, papayagan ba ng bagong House Speaker na pupunta abroad itong si Martin Romualdez para sa di umanong magpapagamot? Kung totoo man na may sakit talaga siya na hindi kayang gamutin dito sa Pilipinas, sasabihin ng iba dyan, baka karma na yan. Pero may mga nagsabi dyan, kunwari lang yan. O dito sa video ni Atty. Rowena Guanzon, parang hindi naman din siya naniniwala na may sakit talaga itong si Martin Romualdez. Bakit ganun? Kung sino yung mga yamaners, kung sino yung mga mayayaman, ang bilis magkasakit, di ba? May pera naman sila na pwedeng magpagamot dito sa Pilipinas, di ba? Ang dami nating ospital dito, dami naman nating doktor dito. Pero bakit kailangan pupunta agad ng ibang bansa? Ano bang klaseng sakit kasi yan? O sa mga tagapagtanggol nga, teka, mukhang tahimik ngayon Quack. Kasi may marami akong kilalang mga vlogger na tagapagtanggol ni Tamba
Pero bakit nananahimik sila? Ang sabi pa nga ng isang vlogger din, itanong daw natin kay Boss Toyo, bakit nadamay si Boss Toyo dyan? Boss Toyo, alam mo ba? At pinagtatanong lang din na kasi nababanggit yung pangalan ni Boss Toyo. Idol ko pa naman yan. Bakit natahimik ngayon yung tagapagtanggol ni Tamba? Anong meron? Isipin nyo na naman, wala nang 15:30 sila. Aba, ewan ko lang ha. Malay ko ba dyan sa kanila? Pagtanggol nyo na, kawawa naman, may sakit ang tao. Magpapagamot na daw sa ibang bansa, oh. Yan, dito na lang, thank you. Bye-bye.